2,000 taon na ang nakalilipas. Ang nagkatawang tao na Panginoong Hesus ay ipinako sa krus. Nagsilbing nagbabayad salang sakripisyo para sa sangkatauhan. Tinubos tayo mula sa kasalanan at nag-alay ng kaligtasan. Pagkatapos ng kanyang paglisan, nangako siya na siya ay darating muli. Ngayon, tayo ay nabubuhay sa muling panahon. At ang tanong ay lumitaw, paano babalik ang Panginoon? Ang ilan ay nagsasabi na siya ay babalik sa katawang tao, habang ang iba ay naniniwala na siya ay bababa sa isang espiritual na anyo na nakasakay sa isang puting ulap upang dalhin tayo sa kaharian ng langit. Kaya, aling pananaw ang tama? Suriin natin ang mga salita ng Panginoon upang mahanap ang sagot. Ipinropesiya ni Jesus sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagkat siya'y anak ng tao. Dito, saan tumutukoy ang anak ng tao? Walang dudang nangangahulugan ito na ang Diyos ay magkakatawang tao bilang anak ng tao. Ang Espiritu ng Diyos ba ay maaaring tawaging anak ng tao? Tiyak na hindi. Sa makatuwid, sa pagbabalik ng Panginoon sa huling panahon, siya pa rin ay magkakatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan, tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus noon na nagpakita bilang isang karaniwang tao, pero sa diwa, pagiging ang Diyos mismo. Maaring itanong mo, bakit? 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 Dahil ito ay isang katotohanang mahirap tanggapin. Iyan ang misteryo. Natatandaan mo ba kung ano ang sinasabi sa Biblia? Ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Bawat tao ay nagkasala at patuloy na nagkakasala. Wala pa sa sino man ang nakamit ang isang kalagayan ng kabanalan. Hindi maaaring dalhin ng Diyos ang mga taong marumi at tiwaling individual ng direkta sa kaharian ng langit. Ang mga makasalanan ay hindi kwalipikado na makita ang Diyos. Ito ay tiyak. Kaya't iprinopesiya ni Jesus, meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sinabi rin niya, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Malinaw na ipinahayag ng Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoon sa huling araw, babalik ang Panginoon upang ipahayag muli ang katotohanan at isagawa ang gawain ng paghatol. Gamit ang katotohanan upang dalisayin at iligtas ang mga tao na magbibigay daan sa kanilang makawala sa kasalanan at makamit ang pagdadalisay. Kapag nadalisay na ang mga tao, sila ay magiging kwalipikado na pumasok sa kaharian ng langit. Kung ang Diyos ay darating sa isang espiritual na katawan, makapagpapahayag kaya ang espiritu ng katotohanan? Maisasagawa ba ng espiritual na katawan ang gawain ng paghatol? Marahil sasabihin mo, ang Diyos ay makapangyarihan. Lahat ay posible sa Kanya. Natatandaan mo ba noong nagsalita ang Panginoong Diyos sa mga Israelita sa bundok Sinai noong kapanahunan ng kautusan? Ito ay isang malakas na kulog at nakasisindak na pangyayari na hindi maaaring lapitan ng mga tao. Isipin mo,
Kung araw-araw na nagsasalita ang Espiritu ng Diyos na may kasamang kulog sa langit, ano kayang kaguluhan ang magkakaroon? Kakayanin kaya ito ng katawan ng tao? Hindi ba't ito'y labis na di makatotohanan at kakatwa? Bukod dito, kung ang mga tao ay makakita sa Espiritu ng Diyos, maaring sila ay mamatay. Kaya bakit pipiliin ng Panginoon na bumalik sa katawang tao? Ano ang misteryong nakapaloob dito? Tingnan natin ang sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginagawa gamit ang pamamaraan ng Espiritu at pagkakakilanlan ng Espiritu, sapagkat ang kanyang Espiritu ay hindi maaaring mahawakan o makita ng tao, at hindi siya maaaring malapitan ng tao. Kung sinubukan niyang direktang iligtas ang tao sa paraan ng Espiritu, hindi magagawa ng tao na tanggapin ang kanyang pagliligtas. Kung hindi isinuot ng Diyos ang panlabas na anyo ng isang nilalang na tao, hindi magkakaroon ang tao ng paraan para tanggapin ang kaligtasang ito. Sapagkat walang paraan ang tao upang makalapit sa Kanya, katulad ng walang nakalapit sa ulap ni Jehovah. Personal niyang magagawa ang salita sa lahat ng sumusunod sa Kanya, sa pamamagitan lamang ng pagiging isang nilikhang tao. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang salita sa Kanyang magiging katawang tao. Sa ganitong paraan lamang maaaring personal na makita at marinig ng tao ang Kanyang salita. At higit pa rito, taglayin ang Kanyang salita at nang sa gayon ay lubusang mailigtas. Kung ang Diyos ay hindi naging katawang tao, walang nagtataglay ng laman at dugo ang makakatanggap ng ganoon kadakilang kaligtasan, at wala rin kahit isang tao ang maliligtas. Kung ang Espiritu ng Diyos ay gumawa ng direkta sa gitna ng sangkatauhan, ang buong sangkatauhan ay babagsak o di kaya ay ganap na mabibihag ni Satanas dahil hindi kaya ng tao na makalapit sa Diyos. Walang sinumang higit na angkop at karapat-dapat kaysa sa Diyos sa katawang tao para sa gawain ng paghatol sa katiwalian ng laman ng tao. Kung ang paghatol ay tuwirang isinagawa ng Espiritu ng Diyos, kung gayon, hindi ito sasaklaw sa lahat. Bukod dito, magiging mahirap para sa tao na tanggapin ang gayong gawain, sapagkat hindi magagawa ng Espiritu na lumapit ng harap-harapan sa tao. At dahil dito, hindi magiging agaran ang mga bisa. Hindi makikita ng tao nang lalong malinaw ang hindi nalalabag na disposisyon ng Diyos. Lubusang magagapi lamang si Satanas kung hahatulan ng Diyos sa katawang tao ang katiwalian ng sangkatauhan. Dahil tulad sa tao na nagtataglay ng normal na pagkatao, maaaring tuwirang hatulan ng Diyos sa katawang tao ang hindi pagiging matuwid ng tao. Ito ang tatak ng Kanyang likas na kabanalan at ng Kanyang pagiging katangi-tangi. Tanging ang Diyos ang karapat-dapat at nasa katayuan na hatulan ang tao, sapagkat taglay niya ang katotohanan at pagiging matuwid, kaya nga nagagawa niyang hatulan ang tao. Yaong mga walang katotohanan at katuwiran ay hindi nababagay na hatulan ang iba. Kung ginawa ng Espiritu ng Diyos ang gawaing ito, kung gayon ay hindi ito mangangahulugan ng tagumpay laban kay Satanas. Likas na higit na mabunyi ang Espiritu kaysa mga mortal na nilalang, at likas na banal ang Espiritu ng Diyos at matagumpay laban sa laman. Kung tuwirang ginawa ng Espiritu ang gawaing ito, hindi niya magagawang hatulan ang lahat ng pagsuway ng tao,
at hindi makakayang ibunyag ang lahat ng di pagkamatuwid ng tao. Sapagkat natutupad din ang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng mga kuro-kuro ng tao sa Diyos. At ang tao ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga kuro-kuro sa Espiritu. At sa gayon, hindi kaya ng Espiritu ang higit na mainam na pagpapahayag sa di pagkamatuwid ng tao. Lalong hindi kaya ang ganap na pagpapahayag ng gayong di pagkamatuwid. Ang Diyos na nagkatawang tao ay ang kaaway ng lahat ng tao na hindi nakakakilala sa Kanya. Sa pamamagitan ng paghatol sa mga kuro-kuro ng tao at pagsalungat sa Kanya, isinisiwalat niya ang lahat ng pagsuway ng sangkatauhan. Higit na malinaw ang mga epekto ng Kanyang gawain sa katawang tao kaysa sa mga gawain ng Espiritu. At kaya, hindi tuwirang isinasagawa ng Espiritu ang paghatol sa lahat ng sangkatauhan. Bagkus, ay ginagawa ng Diyos na nagkatawang tao. Makakayang makita at mahawakan ng tao ang Diyos sa katawang tao. At ang Diyos sa katawang tao ay makakayang ganap na lupigin ang tao. Sa kanyang kaugnayan sa Diyos sa katawang tao, umuusad ang tao mula sa pagsalungat patungo sa pagsunod, mula sa pag-uusig patungo sa pagtanggap, mula sa mga kuro-kuro patungo sa kaalaman, at mula sa pagtanggi patungo sa pagmamahal. Ito ang mga epekto ng gawain ng Diyos na nagkatawang tao. Tungkol sa dahilan kung bakit pinili ng Diyos na personal na maging tao upang iligtas ang sangkatauhan, ang lahat ay naliwanagan na, tama? Tanging kapag nagkatawang tao ang Diyos, maaari siyang tunay na makipag-ugnayan sa mga tao. Makipag-ugnayan sa kanila ng katotohanan, anumang oras at saan man. Ilantad at hatulan ang kanilang mga kasalanan, at diligan, pastulan, at suportahan ang mga tao ayon sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay mahalaga para sa sangkatauhan. Kung walang personal na pagkakatawang tao ng Diyos upang hatulan at dalisayin tayo, hindi tayo makakatakas sa kasalanan magpakailanman. Kung paanong hindi dumating ang Panginoong Hesus upang tubusin tayo, mananatiling hindi napatawad ang ating mga kasalanan, nahahantong sa kamatayan at paghatol sa impyerno. Sa makatuwid, ang pagkakatawang tao ng Diyos upang iligtas tayo ay isang pagpapakita ng Kanyang napakadakilang pag-ibig. Tatanggihan mo pa ba ito? Kung gusto niyong malaman ang higit pa tungkol sa mga misteryo ng pagbabalik ng Panginoon, mangyaring mag-iwan ng mensahe o makipag-ugnayan sa amin, ikalulugod naming magbahagi ng higit pa sa inyo. Pagpalain ka nawa ng Diyos.